Panginoon ako dun. Norman, patay gutom. Norman, pangit, patay gutom. Norman, patay gutom. Okay na. Patay gutom si Norman. Norman, hampas lupa. Strong ignorant at work. Kahit kung nasabihin, kumusta ka? Talaga matapasa. Makagago. Boy. Norman, pangit, hampas lupa. Hampas lupa Dandalingan mo si ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo. Pero ito tatandaan mo, makagago. Makukulong ka talaga. Ikaw ang ipapasok sa hoyo. Promise. Gusto mo ba makita yung kaso? Para malaman mo kung ilang counts. Bigyan kita idea. Mm. 179 counts. Alam mo yung parang excited na excited dito si Kulaong? 'Di ba? Pero ano nangyari? 'Di ba? Putang ina ko yung nakakulong. Sabihin, yung cyber libel niya na kaso 179 counts, basura, walang kwenta. Ano? Forma. 179 counts. Oh my goodness. Ulitin natin. Ayan oh. The respondent is charged with 179 counts of cyber libel. Oh. Parang yung pinapakita niyang excitement dito, parang nanalo na siya sa kaso eh. 'Di ba? Oh, nadidinig ko usapan nila mukhang kawawa daw si Kulaong nung umalis, DJ Manahan. Oo nga, nagtatatakbo nga daw paalis eh, nagkumakaripas, 4th floor. Sabi ni Mimgad, from 4th floor to ground floor, 15 seconds lang. No, during your time naman, wala pang exposure tungkol kay Kulaong. Ngayon, he's all over the news. Marami nang nagbigay ng patotoo lang. Patotoo kung gaano ka walang ya si Kulaong. Eh, yun nga ate, parang hindi yata nila napapanood. Oh my goodness. Ouch. Sakit. Yan. Napala mo. Ouch. Oh, pabash mo ko dito. Oh, kasi ikaw, hindi ako papayag na hindi ka madampot. Morning, sir. Right. I-serve lang po namin yung warrant. Ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oho, ako ho unang nagsampa. Ako unang nawaran. Diba? Ikaw ang unang nagsampa, pero ikaw ang unang nawarrant. Bakit? Kasi nabasura yung kaso mo. Parang ini-implicate pa niya dyan, parang pinagtutulungan siya, parang merong mga taong gusto siyang sirain lang eh. Kaya si MG ang naunang nagsampa ng demanda, pero siya ang naunang nawarrant. Yun yung gusto niyang i-implicate diyan na meron nagtutulong-tulong. Pero ang totoo, nabasura yung kaso niya doon sa Isabela. Bakit hindi niya sinabi na nabasura yung kaso niya sa Isabela? Bakit ang parang gusto pa niyang sabihin parang napagtulungan siya. Parang siya ay napagkaisahan. Kaya alam nyo, itong ni Kulaong na to, style ni Kulaong na to, bumebenta pa rin talaga doon sa mga maloloko niya. Bakit? Magaling po talagang magpaawa, magaling talagang gumawa ng kwento. At alam mo yung mga matalino talaga sa kalokohan at sa krimen. Matalino talaga, hindi maikakaila, matalino talaga sa mga katarantaduhan to. Bobo!
So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa amin na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong ipagpapatuloy ang The Norman Mangusin Show. Nahanap niyo ba ako sa Facebook? Ito na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. Sa last video natin, mga kahombre ko, ay nagkaroon tayo ng isang recap ukol sa mga naging kabulastugan ni Norman Gusgusin, mga kahombre ko. Dahil daw, ang sinasabi ng konting mga tao, hindi naman marami, no? May mga nagsasabi, no? Na ito daw ay kaawa-awa at ito daw ay ipinahiya sa kaso lamang na unjust vexation, mga kahombre ko. Pinagtanggol rin ito ng iba't ibang mga individual na lumabas lang out of nowhere. Na never tong pinagtanggol before, mga kahombre ko, no? Bigla na lang silang lumabas out of nowhere and all of a sudden, pinagtatanggol nila si Norman. Ngayon, you guys will be accountable sa mga pinagsasabi nyo. You will be accountable for that. Yes, aaksyonan ko yan. Oo naman. Malay mo, meron lumabis sa mga pinagsasabi mo, then you will be accountable. Be ready, ha? Kasi hindi naman araw-araw ay pwede tayong manggatas. Well, pwede tayong manggatas. But make sure na meron kang kakayanan. Mamaya niyan, nasa commentary field ka, wala ka namang kapera-pera, and then eventually, madadali ka ng iba't ibang mga kaso, tulad na nangyayari sa akin madalas, kinakasuhan ako, di ba? Kaso, lahat ng kinita mo, isusuka mo rin. Tama? Ganun lang yon. So, you will need to be accountable. Kasi ang taon na ito, mga kahombre ko, ay for accountability sa social media. Hindi lang ni Norman, even ako. This guy should be more accountable sa mga sinasabi niya. Kapag may mali, kailangan panagutan. Normal lang yan. Oo. Ayan, doon sa mga nakikisawsaw, at nakikiapid dito sa issue ni Kulaong. Ewan ko, parang alam nyo katangahan talaga pag pinagtanggol mo si Kulaong Bakit? Bakit mo ipagtatanggol yung tao na nagawa na ngang ipakulong? Naipakulong na, di ba? Naipakulong na. Pagtatanggol mo pa. Ikaw ba'y bobo na hindi mo alam kung bakit ito nakulong. Hayag na hayag naman diyan. 'Di ba? Kada merong trending na mangyari kay Kulaong, katulad unang nag-trending siya, natanggal ang kanyang lisensya. Na-revoke ang kanyang lisensya, 'di ba? Trending na trending 'yan. Sumunod, nagsuot siya ng uniforme ng general. Kakasuhan siya ng Napolcom. 'Di ba? Ano rin 'yan? Trending na trending din. Labag sa batas sa mga pinaggagawa ni Kulaong. Ano yung bobo ka? Hindi mo alam? Wala kayong TV, wala kayong internet, wala ka cellphone? Hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo alam yung mga issue kay Kulaong. Trending na trending nga yung mga bagay na yan noon. Napakaraming nagre-re-upload dyan ng mga video ni Kulaong, million views. Tapos hindi mo alam? Diba? Hindi mo pwedeng gawing palusot dyan kapag ikay nakasuhan ni Makagago na, hindi ko po kasi alam kasi ang alam ko lang po, pandemic hero siya Kabulshitan yun kapag sinabi mong ganun. Bakit? Putangin na, 5 years ago, 6 years ago, pandemic. Ang dami nang nangyari. Tapos sinahidadahilan mo. Tumutulong po kasi yun Naawa po ko sa kanya, pinagtutulungan po siya. Katulad na lang nitong isang bugok na to. Etong isang bugok na to.
Ako, hindi. Kita nyo naman, wala akong, hindi ako ganong nagtititingin sa ibang mga vlogger, lalo na pag mga pipitsugin. Ah, katulad nito, hindi ko lang to, bukod sa hindi ko tumapalampas, ito yung example ng isang kamangmangan sa issue ni Kulaong. At ito yung isang pagpapatunay na kahit na napakarami na nating ginawang awareness, kahit na napakarami na nating ginawang pagbabalita, pagbablog, para hindi nila suportahan si Kulaong dahil nga nanloloko lang naman to. Talagang nagawa pa nitong tukmol na to na ipagtanggol si Kulaong. Hindi ko lang ma-imagine kung bakit nagagawa pa nila itong ipagtanggol gayong hayag na hayag naman sa SOCMED ang mga katarantaduhan nito. Buti sana kung hindi ito nababalita. Hayag na hayag sa mga balita to si Kulaong na marami pong tinatarantado eh. Kaya nung nakita ko to kanina, sabi ko para may sakit to si para may toyo to Ano pangalan nung niyan? Okay, Marinduque. Ano pangalan nito? Teka, tignan ko lang muna. Marinduque Online TV. Okay, Online TV. Okay. Wala siyang wala siyang YT. Okay. Natin to. Pwede nating hindi na takpan to. Ito. Play natin. Okay. Huwag kayong magpauto dyan sa sulsul ni Makagago. Nananawagan tayo kay Senator Manny Pacquiao. Huwag kayong magpauto dyan kay Makagago. Yan ang sisira sa inyong pangalan, Senator Manny Pacquiao. At ikaw naman na Napolcon Commissioner Kalinisan. Napakaganda pa naman ang apelyido mo, Kalinisan. Dapat ang iyong pamamahala ay malinis din. Diba? Dapat malinis din ang iyong pamamahala. Dapat ay patas ang batas, Commissioner Kalinisan. Diba? Intro pa lang. Ano pa lang unang banat pa lang hindi na to mananalo sa mga hurado Pero yung mga salita niya, huwag kang magpauto kay Makagago. Sinasabi niya kay Manny Pacquiao. At tanong, inutuban ni Makagago si Manny Pacquiao. Dapat inalam mo muna, tanda, kung ang dahilan nitong si Manny Pacquiao, kung bakit idedemanda itong si Kulaong. Yun ang dapat na inalam mo muna. Kasi kung babanat ka lang kagad ng ganyan na huwag kang magpauto dyan, hindi mo naman pala alam kung ano punot dulo. Hindi mo pala alam kung ano yung ipaglalaban ni Manny Pacquiao. Hindi mo pala alam kung ano ang kanyang gagawin. Kung ano ang kanyang gagawing pagkaso dito kay Kulaong. Yan yung nakita mo lang trending si Kulaong, tanggol ka kagad. O kaya, dahil nga kay taga Marinduque, alam naman natin na kaibigan ni Kulaong ay taga Marinduque, baka nakita niya lang yun. Bukod sa nakita niya, baka inutusan siya ng isa sa mga kaibigan ni Kulaong para ipagtanggol si Kulaong sa SOCMED. Kasi, wala kang kaalam-alam, bigla mong papasukan tong issue.
ang sasabihin mo, huwag magpauto kay makagago? Di ibig sabihin, clueless ka pala sa kung ano ang tunay na issue dito kay Kulaong at kay Manny Pacquiao. Wala kang alam. Hindi mo alam. Diba? Parang ano to parang tukmol na tukmol lang yung datingan na ikaw, bigla kang papasok, sasabihin mo, wag magpauto kay makagago. Hindi mo ba nakita na nag-usap na yung dalawa, si Makagago at si Manny Pacquiao, at nandiyan sa mga mainstream media ang mga balita na etong si Manny Pacquiao ay magsasampa ng demanda dito kay Kulaong? Hindi mo alam yun? Ano yun? Tanga ka lang talaga? Bigla ka na lang papasok sa issue? Tapos ang idadahilan mo, wag magpauto. Tama nga si Ate Ira. Tama si Ate Ira. Kasi yung mga, nung kami dati, wala namang ganong ano noon, walang ganong awareness noon patungkol kay Kulaong. Meron man, kokonti lang, ilang piraso lang naman yung UTW noon. Hindi katulad ngayon na talagang nagkalat ang mga for awareness dito kay Kulaong. Napakarami namin. As in, napakarami namin na nagtatapik patungkol dito kay Kulaong. Tapos sasawsaw ka pa, babanat ka, e-entra ka, ang unang banat mo, wag magpauto. O ikaw, yung nanay mo kaya, sabihan kong baluga yung nanay mo. Kung sino ka mang tukmul ka, kunwari sabihan ko yung nanay mo, mukhang baluga. Out of nowhere, bigla akong sinabi, hindi ka ba magagalit nun? Hindi kita kilala. Sabihin ko may utang ka sa akin, 2 bilyon. Hindi mo ba ako ide-demanda nun? Nakita ko to, sabi ko, engot naman itong taon to. Saan kaya kumukuha to ng ano, saan kaya balon kumukuha ng katangahan to? Mapasara yung balon. Huwag kayong makisakay dyan kay vlogger na si Makagago. Parang lumalabas tuloy, Commissioner Kalinisan. Pinapanigan nyo yung vlogger na si Makagago. Pinapanigan mo ba talaga? O sumasakay ka sa kasikatan ng mga vlogger na yan? Kita mo. Sumasakay ka sa kasikatan daw. Naku, paging Sir Ralph Kalinisan. Ikaw daw ay sumasakay sa kasikatan lamang ng mga vlogger. Ala, talaga to. Ano lang to? Para tong si Owa. yung inano ni Kulaong, yung pinagpanggap na si OG Sacred. Parang ito yun. Walang alam, pinagsasalita, parang si Owa, pinagsasalita lang, tapos, iyak na. Maya-maya, iyak na. Imaginein mo yun, sasabihan mo yung Napolcom na magdedemanda na nga kay Kulaong dahil sa mga pinagsasabi, tapos dadagdag ka pa, entra ka pa, akala mo ka kung sino kang tukmul ka. Halatang wala kang alam. Tapos Mariosep talaga, no? Eto, isa to sa mga sa mga nakita kong bobo mag-vlog dito kay Kulaong Kaya nga, binabanatan ka rin ni Senator Rapi Tulfo.
Commissioner Kalinisan, dahil yung mga pinaggagawa mo ay hindi na patas. Ha? Dapat hindi mo Bobo ka ba? Di mo ba nadinig na pinag-iingat nga mga OFW kay Kulaong? Ano hindi patas? Kaya nga iniharap niya si Kulaong sa media para ma-aware ang mga OFW na wag magpapaloko diyan kay Kulaong. Tapos kayo, pagtatanggol mo, bobo ka. mo hinarap yan, hindi ka nagpa-press con. At hinarap mo yan si Francis Leo Marcos. No? Mali yung mga ginawa ho ni Commissioner Kalinisan na nagpa-press con pa. Nagpa-press con pa itong si Napolcon Commissioner Kalinisan. Oy. Oh. Sabi mo may maling ginawa si Attorney Ralph Kalinisan. Oh, kung meron talagang maling ginawa, Tatang, i-demanda mo. Ireklamo mo yung Napolcom, chief. Reklamo ka sa ombudsman. Alam nyo kung saan ko din to nakita? Shinare to ni Kulaong. Tapos sabi ko, Marinduque? Online TV? Taga dun yung kaibigan ni Kulaong Tanginang yan. Mukha mo nga lang, di mo maayos Ayusin mo pa buhay na iba. Para lamang sa isang kasong unjust vexation. Sinasabi naman ho ng iba, kaya daw ho nagpa-press Gago. Unjust vexation daw. Unjust vexation. Gago, hindi alam ko ano yung unjust vexation. Ulitin nga natin. Gago to Napatawa ako dun ulit. Nagpa-press con pa itong si Napolcon Commissioner Kalinisan para lamang sa isang kasong unjust vexation. Sinasabi Unjust vexation nga. Tama nga, dinig ko. Inisip ko, baka mali lang Puta, unjust vexation nga talaga. Sabi naman ho ng iba, kaya daw ho nagpa-press con para daw lumantad kung sino-sino pa yung gusto magreklamo kay Leo Marcos. Diba? Hindi naman ho korte ang Napolcom. Korte ho ang magpapatunay kung talaga may pagkakasala ho ang isang tao. Alam na namin yun. Hindi ho Napolcom. Alam na nga namin yun. Sa korte din naman ho ang punta niyan Ano naman kung sa korte punta? For awareness nga, kailangang iharap sa tao na etong si Kulaong ay isang fraudulent person, nanloloko, nambubudol. Ano ba trabaho mo? Ba't nagtatanggol mo to? Ano ba gawain mo? Nako, sana pumasok to sa radar ni Pod Genius. Punta rin. Korte pa rin ho ang manghuhusga. Korte ang magsusuri. Diba? Itong si Napolcom Commissioner Kalinisan, may plano yatang dagdagan pa yung kaso ni Francis Leo Marcos. Dahil nga daw yung sinasabing baril o personal firearms ni Leo Marcos ay pasuna yung kanyang lisensya ng baril. Ika nga, no? Di yun ay tinatawag na lost firearms. Malay nyo, hindi lang na-renew yun. Di ba? Pati Ano yun? 2017, nakalimutan i-renew after 8 years? Grabe reasoning nito, no? Nakalimutan daw. Baka nakalimutan lang. Ano yun? Nakalimutan niya? May baril siya? Gago! Wag nga kami. Kapag ganoon na ikaw ay merong baril na hindi mo na ipaparehistro, hindi mo na ire-renew, isusuko mo yun, bugok. yun ginagawang pa ng issue nitong State Commissioner
kalinisan. No, pwede namang yan, ang dami-dami naman ng mga firearm license na expired na. Pinapadalan lang ho ng memo, binibigyan ho ng palugit na makapag-renew ng kanilang mga lisensya. Etong kay Kulaong, hindi niya talaga ni-renew kasi 8 years na. Ano ibig sabihin nun? Talagang tinaken for granted na ni Kulaong yun. Bahala na kung ito makita o hindi. Saka isa pa nga, baka iniisip nga ni Kulaong, general ang kaibigan ko. Bata ko lang yang si Kernel. Tagawalis ko lang yan. Cleaner ko lang yan. Baka yun ang inaasahan ni Kulaong na magtatanggol sa kanyang loose firearm. Napapansin ko ho, dito kay Napolcom Commissioner Calinisan, sinasakyan niya ho yung kasikatan at yung mainit na usapin ngayon dito sa mga vlogger na ito, yung pasaway na vlogger na yan, si Makagago. Uy, bugok, anong pasaway na vlogger? Si Kulaong ang pasaway na vlogger dyan. Pag ikaw nanood ka kay Makagago, educational, informative, and mai-entertain ka talaga. May entertainment. Kay Kulaong, ano makikita mo? Kay Kulaong? Wala kang matututunang aral doon. Puro pambubudo lang makikita mo doon. Alam niyo kung ano pa isa makikita niyo diyan kay Kulaong? Magbabasa ng comment. End live ko yan. Palipad kayo para magbasa ako ng comment. Yan ang makikita mo kay Kulaong. Pero dito sa akin, kahit na napakababa ng likes natin, kita nyo. Mamaya, babasahin ko yung mga comments nyo. Kasi hindi ako si Kulaong. Hindi ako si Kulaong Ewan ko kung ano tong tukmol na to, bigla na lang lilitaw. Kala mo alam lahat ng pasikot-sikot ng buhay at isyo kay Kulaong? Diba? Kay Kulaong, kailangan mong magpalipad para mabasa comment. Kay Kulaong, kailangan mong mag-likes para magpatuloy siya sa live. Ganon si Kulaong. Kay MG ba, narinig nyo yan? Wala nga po yung respeto sa loob ng press con yung mag-asawa na yan. Akala nyo, pinakyu pa ng misis niya, si Francis Leo Marcos. Ayan ho ba ay ugali? Ugali ho ba yan ang magandang asal ng vlogger na yung mag-asawang Makagago? Tangina, kung ako yun nandun sa Napolcom na yun, sisikmurahan ko pa si Kulaong sa harapan ng mga tao dun Mabait pa nga si MG Ganun lang mabait pa nga si Ma'am Joanna, ganun lang ang ginawa Kung ako yun, putang ina. Babasagin ko mukha niya sa harapan ng Napolcom chief. Ganun ako ka walang hiya. Ganun kainit ang ulo ko. Tukmol na to. Alam mo kung sinong magaling? Di ba, mga kababayan? Isip-isipin niyo ho, yung mga abogado ho, ay nagpapaliwanag na yung ginawang press con na ginawa nitong si Napolcom Commissioner Calinisan ay hindi ho tama. Meron ho tayong due process na tinatawag. Ay hindi naman ho terorista o big time syndicate o kriminal talaga itong si Francis Leo Marcos. Gago, kriminal yan. Anong hindi kriminal? Hindi to well-informed talaga. Hindi to well-informed. Bakit? Si Kulaong kriminal. Convicted yan sa anti-alias law. Ibig sabihin, hindi niya pwedeng gamitin ang Francis Leo Marcos na pangalan. Napagmulta pa yan ng Supreme Court
dahil sa pambabastos sa korte. Anong pinagsasabi mo na hindi kriminal? Nako, baka ito yung sinasabi ni MG, na mag-ingat-ingat dahil lahat ng inyong mga sinasabi, kayo ay accountable diyan. Bukod sa mga conviction, sa mga kaso, meron pa yung human trafficking case. Marami pang paparating na kaso yan. Anong hindi kriminal? At yung presko na yon, kaya yan hinarap nga si Kulaog para ma-aware ang mga OFW na nagbibigay dyan ng suporta. Bobo. O di ba? O ngayon, ito hong update ngayon kay Leo Marcos. Leo Marcos ay yan ho ay makakalabas na. Dahil inayos na po ng kanyang abogado yung piyansa niyan. At sa ngayon ay nandyan nga siya sa Parañaque Bureau of Jail Management, Philology ng Parañaque. Pinilipat siya doon. Ano to? Sana nga kasuhan to ni MG. Sana ito yung yung isa sa mga kakasuhan para malaman niya. Para ba madala? Para malaman niya lang yung yung sino yung binabangga niya. Si Kulao nga napakulong eh. Ikaw pa kaya napipitsugin? Si Kulao nga kahit papaano may pangalan yun. May pinagmamalaking Bet De Leon, may pinagmamalaking General Maralag. Ikaw, sino pa pinagmamalaki mo? Anak ka ng teteg, bigla ka na lang babanat dyan ng ng papasok ka ng ganyan. Hindi mo alam kung ano ang kinakalaban mo, kung sino kinakalaban mo. Hindi mo ba alam na ang nakalaban ni Kulaong ay gobyerno na? Tarantado, no? Nako. Fritz Wieland, ayan, hello po, Fritz Wieland. Baka tropa ni yan, yung taga Marinduque. Walang alam si Tatang Vlogger, dugay pa. Matagal pa nga, marami pa pag-aaralan yan. Sweet potato, itsura mukhang tendero. Tendero ng mineral sa bus. Ate Jonah, baka nabayaran yan. Nako, kahit na sabihin mo nabayaran siya ng magkanong halaga, ipangpapiansa niya lang yun. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.